Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for mid-November, problem solved and manifestations confirmed. So today, Aquarius, magma-manifest tayo. So let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what's blocking your energy, what's blocking your manifestation and problems, the Ace of Cups. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Three of Swords. Wow, 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 wow. Napakaganda. In the area of what you need to focus on, the Temperance card. Yes, yes, yes. In the area of what's coming in, you have the King of Pentacles. In the area of your divine messages, wow, Six of Wands. In the area of your fortune, you have the Judgment card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the King of Cups. Lovely. And in the area of what's missing, ano yung kulang sa buhay mo, Aquarius, para ma-solve na yung problema at makuha na yung minamanifest, eto yon. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna Aquarius sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ilang po yung tanging paraan para supportahan nyo po ako sa tuwing meron tayong free reading for Aquarius dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi kayo nag-i-skip ng ads. So, at the background of your energy, the Five of Pentacles. Your spirit guides are telling you this time around, you need to move past sa hirap, sa bigat. You need to push yourself, Aquarius, sa mga struggles mo. Some of you ngayon, habang nag-uusap tayo, may struggles ka about your relationship. May struggles ka about your money or about your work, no? Merong mabigat at mahirap kang pinapasan ngayon. And you're finding ways sa kung paano ka makakaalagpas dyan. Sabi na yung spirit guides, sugod, laban. Kung kailangan gumapang, kung kailangan pataasin ang moral, go push. You need to push forward, no? Huwag kang makontentong nakalubog ka sa kumunoy. Kailangan tayo, aabante tayo, eyes on the prize, eyes on the target. Huwag papanghinaan ng loob. Kasi po, may darating na tulong. Nakita ko rito with the Five of Pentacles, kayo po'y pinapayuhan din ng yung spirit guides na kung hindi na kaya talaga, parang sabi mo, hindi ko to kaya mag-isa, huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong. Okay? Learn that other people will be God's gift para sa'yo. Baka yan na yung sagot sa'yo ni God, yung mga taong tutulong na yan. Kaya kung nakakaranas ka ngayon ng problema, huwag kang mag-hesitate to ask for other people's help. Okay? Napaka-importante nito. So, i-clarify natin siya as we go on sa ating reading. At the center, your current energy, you have the King of Wands. Nag-iisip ka ng mga paraan. Tinitimbang mo. Meron kang vision of what you want to have eh. Makapunta dito, makapunta doon, makapag-loan dyan, makahiram ng pera dyan, masolve ang problema ko doon. So, marami kang paraan na iniisip. Or meron ka ng binubuo this time. Pero ramdam ko na wala kang lakas sa loob or katapangan to execute that plan. You need to be the leader of your life this time, Aquarius. Kailangan talaga ikaw ay decisive, aatakihin mo head on, no? Huwag mo isa walang bahala, huwag mo ipagpaliban. Kailangan talaga nakatutok ka dyan. Narinig ko, face the hard truth. Harapin mo yung sitwasyon mo, harapin mo yung problema, huwag na ipagpaliban pa. Narinig ko rin dito that don't listen to negative talk from other people. Hindi makakatulong sa'yo yung bashing ng ibang tao, especially kung meron kang balak buuin or gawin. Fight for your dreams. Be adventurous. Maging palaban ka. Sumugal ka, sumubok ka, no? Para makita mo kung hanggang saan yung kayang abutin ng idea mong ito. Okay, so don't quit basta-basta, no? So, clarify natin yan, King of Wands. Siya nga pala Aquarius, since ito po ay manifestation reading, sulat mo na sa baba ang mga manifestation mo. Gamitin nyo po ang ating comment section bilang inyong manifestation board. It will come true. King of Wands, the Ace of Swords. Yes, dapat daw laban lang, sugod lang. Ace of Swords is a card of breakthrough. Talagang pagpanalo mo laban sa bigat, laban sa hirap, laban sa kayod at pagod.
So, you're gonna reign supreme. Ikaw magwawagi, ikaw mananalo, ikaw ang magtatagumpay. Kaya ngayon, kung nagsisimula ka pa lang at medyo naghahanda ka pa lang, laban mo yan. Huwag pang hinaan ng loob. Dapat daw clear sa mind mo muna, Aquarius, yung mga plano ha. Ano ibig sabihin yan? For example, may plano kang mag-apply dyan or pumunta doon. Kailangan nalatag mo na yung mga gagawin. Hindi pwedeng bara-bara lang. Kailangan meron ka talagang concrete plan of action. Narinig ko rin dapat daw malinaw sa'yo yung binubuo mo. Baka kasi mamaya plano ka lang ng plano pero hindi ka naman talaga sigurado kung yun ang gusto mo. So baka masayang, di ba? So ngayon pa lang dapat iniisip mo, gusto ko ba talaga doon? Yun ba talaga ang pangarap ko? Ito ba talaga ang path na gusto ko? Kapag malinaw na sa'yo, magiging madali ang mga action for you. At yung mga kailangan gawin para maikasakatuparan yung bagay na yun. Okay? Very, very important. In the area of what's blocking, relentless craving, addiction is a prison disguised as freedom. Consumed, eroding habits. Meron ka daw mga ginagawa na humaharang sa tagumpay mo. For example, katamaran gawin yung mga trabaho. Pinagpapasabukas mo pa kahit pwede naman gawin ngayon. Halimbawa, lagi ka ring takot or lagi kang nahihiya. Halimbawa, yung sobrang hiya mo, wala ka na-accomplish na bigger things. Nasasayang yung mga opportunity. O kaya, imbes na magkaroon ka ng maayos na kwarto, lahat nakabuyang-yang, mga gamit, mga damit. So, nahaharangan yung malinaw na frequency of energy sa kwarto mo. So, meron ka daw mga ginagawa na nakakasira sa'yo. So, kailangan mo i-figure out then this time. Unseen patterns, yes. Meron kang mga bagay na habits or paulit-ulit na ginagawa na alam mong may realize mo this time na hindi na pala for you. For example, magandang example. Sa tuwing nag-a-apply ka, hindi mo binibigay ang best mo, umuwi ka kaagad. Every time na mag-a-apply ka, ganun ginagawa mo. Hindi ka naghahanda, hindi ka nagpe-prepare. So, paulit-ulit ang pattern. So, you need to break that chain. You need to refigure kung ano yung mga mali mo ginagawa para maitama mo at makawala ka na sa pattern na yan. In your what's blocking, Ace of Cups. Meron daw darating sa life mo pero parang ayaw mo tanggapin. Nakita ko rito, ayaw mo sundin yung kaligayahan mo eh. Ayaw mo sundin yung puso mo eh. Meron kang pwedeng kunin, meron pwedeng pumasok sa buhay mo, pero parang binablock mo siya, hinaharangan mo. Sabi mo, hindi pa ako ready, ayoko niyan, hindi ko gusto yan, trabaho lang yan, baka maging busy ako dyan, mapapagod lang ako. So, meron kang blessing eh, sayang eh, pero lagi mo iniisip na yung negatibo muna bago mo isipin na ay baka maganda to. Lagi mo iniisip na baka mag-struggle ako, baka mahirapan ako dyan, baka mag-fail ako, baka maiwan ako sa ere, baka ma-disappoint lang kayo sa akin. So, puro nega. No? Imbes na bigyan mo ng chance tong bagong opportunity na to. Marami ka kasing takot eh. Marami kang pinanggalingan in the past, especially here with the Three of Swords, na hindi mo pa ma-let go. You're afraid na baka mangyari ulit yung dati. Kaya parang hirap na hirap kang i-accept yung mga gandang bagay. Iniisip mo na baka may kapalit, iniisip mo na baka temporary lang, iniisip mo na baka peke ito, no? So marami kang mga takot na nag-ugat before. Kaya parang ang hirap-hirap tanggapin tong bagong paparating. The Ace of Cups, siya nga pala, Aquarius. Saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading? Ace of Cups, the Justice card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, nag-jump ka into conclusion. May binibigay sa'yo, iniisip mo, ay, baka matalo lang ako dyan. May aasikasuhin ka, ay, nako, baka gamitin lang ako. So, imbes na alamin mo muna yung truth, kung ano ba yung realidad ng bagong darating, nag-jump ka agad sa isang maling bagay. Parang hinuhusgahan mo agad. Parang ganon. So, now is the right time for you na kapag may dumating, aralin, buhisiin, tignan, pag-isipan muna bago ka mag-decline, bago ka mag-reject. Learn to accept first. Tignan natin kung gagana ba o hindi bago ka mag-decide. Parang ganon. So, wag mo daw munang pangunahan yung mga bagay-bagay, okay? Napaka-importante niyan. In the area of what you need to do, the Three of Swords. You need to heal from the past, Aquarius. Meron nangyari before.
sa trabaho, sa relasyon, sa pamilya, sa project, sa pangarap na dumulog sa puso mo, nakapanakit sa'yo, talagang na-left ka in the cold, na para bagang sobrang nag-struggle ka dahil doon. Sabi ng yung spirit guides, kayang-kaya mong ibangon ang sarili mo at makaalpas ka sa struggle na yan. Learn to move on. Alam ko na some of those people involved ay hindi pa humihingi ng tawad o walang remorse man lang or pinabayaan ka. And alam ko masakit yon. Meron ka pang mga kinikim-kim. So, learn to forgive and forget. Learn to move. Alam ko mahirap yan. Hindi kita hinuhusgahan with what happened. Kaya lang, sabi ng spirit guides mo, para pumasok yung energy of good luck, prosperity, money, kailangan mo na i-let go yung pain na yan. Galit na yan, yung balak mong gumante, yung hinanakit na yan, no? Because those are negative energy. So you need to let that go. Maghilom ka na from what happened. Learn to move on and choose to be happy again. Okay? Isipin mo na lang yung mga lesson na nakuha mo doon. Gamitin mo siyang paalala na para hindi na siya mangyari ulit. Pero wag mo na laging balik-balikan pa yung past, no? At para hindi masira din yung mood mo, hindi masira yung present life mo, at hindi masayang yung mga bagong opportunity na pumapasok. So kailangan talaga maghilom ka muna, okay? Three of swords rather, the two of wands. Yes. Now is the right time for you to have a clear vision sa kung saan ka pupunta. Ang panahon na para kumawala ka daw sa nakasanayan mong mundo, sa yung playing safe zone. Alam ko na kaya ka nandyan sa play safe zone mo because ayaw mo mag-fail ulit. Ayaw mo na masaktan. Ayaw mo na mabigo ulit. Pero ngayon, kailangan talaga maging matapang ka na sabihin mo sa sarili mo, nangyari yun dati pero hindi ibig sabihin mangyayari siya ulit. So, learn to take a risk and go forward on uncharted territories, uncharted experiences. Marami ka pang pwedeng abutin, marami ka pang pwedeng growth na makuha. So ngayon, magplano ka na. Pag nilay-nilayan mo yung buhay mo, maupo ka, isipin mo, mag-reflect ka, no? Kung ano yung mga bagay na dapat mo nang bitawan, dapat nang baguhin, mga bagay na dapat ko nang puntahan, mga bagay na naghihintay para sa akin. So, right planning, see the bigger picture, so that makalet go ka na sa lahat ng bigat na ito. In the area of what you need to focus on, temperance card. Focus on your growth. Meron kang binubuo, meron kang kino-combine, sinasalin, pinagsasama, inaayos, nililikha. Kung ano man po yan nililikha mo for your life. Maaring papers, documents, interview, kung ano man yan, bahay, negosyo, no? Kung ano man yung inaasikaso mo na talaga lang nakakapagod, nakaka-drain, no? Nakaka-drain ng emosyon, nakaka-drain ng pasensya, nakaka-drain ng pera, no? Kung ano man talaga yan, nag-struggle ka ng bagay. Pero ngayon, kitang-kita ko na kailangan tiyagain mo yan. Pagsumikapan mong buuin, tapusin, para makuha mo yung good outcome. Ito yung panahon na huwag ka mag-quit. Huwag ka mag-quit sa mga alam mong may potensyal na pwedeng magpaangat sa buhay mo. Halimbawa, trabaho mo sa Japan, negosyo mo dito sa Pilipinas, o kaya passion project mo, o sideline mo na online shop, no? Kung ano yung pilit mo inaasikaso, wag mo sukuan. Kasi baka mamaya malapit ka na pala doon sa outcome na hinahangad mo, okay? Temperance card. Temperance cards being clarified by the moon card. Yes, temporary lang daw yan. Lahat ng pain, sakit, kayod, gapang, struggling, sabi rito, temporary lang yung nararamdaman mo. Magabago pa yan. Gaganda pa ulit yan. So, daanan mo lang. No? Kung nahihirapan ka, napapagod, nadapa, may dapat baguhin, mayroon ulit starting over, lahat ng problema ay temporary. So, darating din daw si liwanag, si sun, no? Mahiging maganda ulit yung lagay mo sa bagay na ito. So, kapag nahihirapan, kapag disyerto yung pakiramdam or gumagapang ka na, keep moving. Because hindi to panghabang buhay na bigat. Dadaan lang yan. You're gonna reach again new heights. No? So, don't lose hope. Don't lose patience. Daanan mo, it will be fruitful para sa'yo. In your, what's coming in,
Walk in beauty. Yes, mahalin mo ang buhay mo. Mahalin mo yung mga bagay na meron ka. Alam ko nag-struggle ka, marami kang problema, marami kang ah, kayod at gapang na ginagawa this time. Dagok or mga nakakapagod na problema. Pero mahalin mo daw ang lahat sa paligid mo. Lagi mo isipin maganda ang buhay. Marami pa akong pwedeng maabot. Marami pa akong pwedeng ma-accomplish. Hindi ako papanghinaan ng loob. Okay? Now, the message in the flow, everything is smooth sailing this time. So, basta malinaw sa'yo yung mga plano mo, malinaw sa'yo kung saan mo gustong pumunta, magiging smooth sailing na yan. Especially here, with the King of Cups, King of Pentacles rather. Si King of Pentacles, Aquarius, pag lumalabas to, indikasyon na magiging successful ang ginagawa mo. Magiging successful ang nilalakad mo. Kung ano yung binubuo mo with a Temperance card here na talaga namang pinagkatsagaan mo, pinagsumikapan mo, eto ka, darating yung good result sa'yo. For example, may pinipilahan kang trabaho, ang daming kailangang dokumentong pagsamasamahin, makukompleto mo yan, ma-approve ka. Halimbawa yan, negosyo mong yan, talagang nagsumikap ka to build that, the accomplishment will come to you. Ang kailangan lang talaga dito, sipag, tiyaga, dedikasyon, nakatutok ka, no? Para ito'y lumago para sa'yo. Sabi na yung spirit guides, kailangan daw this time around ng pundasyon. Matibay na pundasyon sa iyong ginagawa para hindi agad bumagsak, hindi agad mag-fail, hindi agad tumigil. Kailangan talaga ikaw ay masipag dyan, practical lang mga approach mo, no? Hindi ka basta-basta kumikilos ng patalo, no? Kailangan lahat ng aspeto inaaral, binubusisi, sigurista. So that itong inaalagaan mong pampalago ng iyong kapirahan ay lumago in your part. Okay? King of Pentacles, clarify natin. King of Pentacles being clarified by, tumalon sila, hindi pwede, marami kayo. King of Pentacles, the Four of Pentacles, yes. You're on the path of stability. Financial stability, financial growth. Kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, kapos ang pera, budget hindi kasya, yung mga pangangailangan parang kapos, no? Pero ngayon kitang-kita ko ma-aligned na yan. Parang lahat ng budgeting, lahat ng inaalagaan mo, responsibility, bills, obligasyon, lahat yan kayang-kaya mong panghawakan this time. Kaya very, very important para sa'yo, Aquarius, na hands-on ka. Okay? Because doon darating sa'yo yung stability ng negosyo, stability sa trabaho, stability sa dreams and passion project. So sabi dito, dapat talaga ay active ka. Huwag mong iasa sa iba. Kailangan nakatutok ka dyan. And you need to be able to let go of negativity, let go of something na panggulo sa buhay mo. For example, inaalagaan mo yung negosyo na yan, lahi ka niyayaya ng mga kabarkada mo na mag-inom o kaya lumarga, maglakwatsa. Learn to let go of something na panggulo sa mga inaasikaso mo. Parang ganyan. Okay? In the area of your divine messages, you have believe in the impossible. Yes, kung nag-struggle ka, huwag kang mag-alala. Pwede pa magbago ang lahat. Pwede pang umasenso ang lahat. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Huwag mo laging isipin na nasa baba ka. May panahon ka pa para umasenso at umunlad. Okay? You're very close to achieving your goal. Wow, yes. Malapit ka na daw magtagumpay sa mga bagay na ginagawa mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Continue fighting for it. Continue creating. Continue building. Kahit mahirap, kahit nakapagod, dire-diretso lang. Okay? In your divine messages, the Six of Wands. Success ito. Victory card. So sabi na yung spirit guides bilang payo niya, para magtagumpay ka this time, dapat daw yung mata mo, yung isip mo, yung puso mo, nakatutok ka lang sa tagumpay mo, sa finish line, kumbaga. Alam ng yung spirit guides, marami kang mga pressure sa paligid, mga matang nakatingin, nalilisik na mga mata at gusto ka mag-fail. Naku, maraming mga inggitero sa paligid. Pero ikaw dapat daw, huwag ka papalansing. Huwag kang papanghinaan ng loob o madidistract. Eyes on the prize, eyes on the target. Kailangan doon ka lang nakatingin. Mind your own business. At kung makarinig ka man ng mga issue-issue, drama, comments, or bashing, hayaan mo sila. And focus ka lang sa sarili mo, sa tagumpay mo. Okay? Hindi ko pala ito na-clarify. Mamaya ka-clarify natin siya. Okay? Balikan natin yan. The Six of Wands. The Tower card. Yes. Wow. Things are changing sa paligid mo.
Inevitable daw yan. Mga pagbabago, mga dapat matanggal, mga dapat lumihis, ma-rearrange. Daanan mo lang daw. Huwag mong kontrolin yung mga nangyayari, Aquarius. Especially sa mga pagbabago sa mga pangarap mo. Abutin mo lang, dire-diretso lang. Daanan mo lang yung agos ng tubig. Huwag mong puwersahin, huwag mong katakutan, huwag mong atrasan. Things needs to change para maabot mo yung full potential mo. Kasi kung walang nagbabago, hindi ka nag-take risk, nandun ka lang sa paulit-ulit na pattern, ay talagang aasahan mo, paulit-ulit lang din yung resulta. Pero kung yayakapin mo yung mga nagbabago, yung mga dapat transformation mo, doon magsisimula yung tagumpay for you. Okay? Clarify nga natin tong si Three of Swords. Bakit ba hindi ko yan na-clarify kanina? Okay, clarify natin. Three of Swords sa kanyang what to do. The Chariot card. Yes, move forward daw. Abante, abante, abante. Sabi nga ng spirit guides mo, alam daw niya masakit, hindi ka pa makapag-move on, nandun pa rin yung bubog, pero kailangan daw talaga mag-charge forward. Laban. Mag-move forward tayo, kasama mo pa rin yung pain. Paunti-unti, pa naging busy ka ulit at nagbukas sa'yo yung mga pintuan, lumarga ka, lumaban ka, unti-unti na malulusaw to. Oh, forget mo rin to. At magkakaroon ka na ng new experiences, new successes, new victories na pupuno sa lahat ng pain na yan. So, move on, charge forward to your success, okay? Ito ang fortune mo, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have grapes, time to go out and have fun. Panahon na daw para mag-relax ka, magsaya, mag-bonding time with friends and family. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Dapat nakafocus ka. Pero ibig kasing sabihin ng grapes dito, balanse. Time for work, time for your success, time for your milestone, pero balansehin mo rin daw ng kaligayahan, time for self, no? Kaya kung hindi naman nakakaabala sa trabaho, hindi naman nakakaabala sa progress mo, siguro pwedeng pagbigyan yung mga bonding time or relax. You have X forces working against you. May mga bagay doon na humaharang, blocking sa mga gusto mo. Kaya kailangan talaga kahit mahirap, struggling, lalaban tayo. Okay? Now, the message you have, dark woman, meron daw babae sa buhay mo na medyo morena or maitim. Whether katrabaho mo yan, kakilala, kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid. Kailangan daw kausapin mo, may concern daw sa kanya. Love, pag-ibig daw. Ngayon, this time, bigyan daw ng time ang pag-ibig, relasyon, mga kaibigan, no? Your circle, kumbaga. In your fortune, you have the judgment card. Sabi na yung spirit guides this time ay magigising ka sa isang katotohanan. Parang alert na alert ka, may realize mo, ay mali pala yun, ay ito pala dapat. So talagang fortunate time to na ayusin yung mga bagay na dati ilusyon, dati malabo. Akala mo tama yun, maling akala pala yan, maling hinala pala yun, no? So ngayon kung ano yung mga marirealize mo, i-accept mo yan, actionan mo para maitama mo pa, maihabol mo pa, at magkaroon pa ng good outcome para sa'yo. Para sa ibang Aquarius, nakita ko rito, may tumatawag eh. May tumatawag sa'yo, sagutin mo daw. Halimbawa, ito yung trabahong gusto mo, pero patuloy na kumakatok sa'yo lagi itong trabahong ito. Parang yun talaga yung para sa'yo. So answer that call. Meron ka naka-destined gawin, pero iniiwasan mong pilit. Sabi ng spirit guides mo, accept that blessing, accept that road because that is really for you. Narinig ko rin dito sa ma-view may malinaw na panaginip, lagi nakakita ng angel number 111, 1313, 1234, no? Magkakasunod. So, those are angel numbers. I-research mo pag nakikita mo biglaan because tinatawag ka ng yung angel guide, meron siyang message sa iyo specifically. Kaya kailangan wag mong i-ignore yan. Okay? Judgment card. Lumabas, kunin natin, nakabaliktad. The Two of Wands. Yes, sabi dito, kailangan ng clear, crystal clear na action. Kailangan daw, ready ka na to step forward. Pero dito parang ayaw mo pa. Para meron ka pa, sabi mo, hindi pa ako ready. Ayoko pa niyan. Pero sabi dito, akala mo lang yan. Ready ka na to accept this new opportunity, this new door or new call para sa'yo. So, mag-surrender ka na kay God. Sabi mo, God, talagang ito yata yung para sa akin. Sige po, gagawin ko. Susugod ako, lalaban ako. I-direct mo ako sa tamang direksyon. So, nakita ko rito, things are getting clearer. Kung dati malabo, mahirap, nakabaliktad eh.
Kung malabong-malabo yung direksyon para sa'yo, huwag kang mag-alala. Darating ang kalinawan moving forward. Kaya, don't worry, okay? In the area of your near future, you have King of Cups. In the near future, Aquarius, magiging payapa na ang buhay mo. Out of all the chaos, out of all the bruhaha or drama or conflict sa ibang tao, may mga issue sa ibang tao, ikaw payapa ka. Hindi mo sila i-entertain. Hindi mo i-big deal yung mga issue nila, yung mga drama nila. Sabi mo, bahala kayo dyan. Kontento na ako dito. Magkatrabaho na lang ako dito. Bahala kayo dyan. So, nagiging matured ka na. Hindi ka na basta-basta papatol or nakikipag-engage sa triggering things from surrounding you, no? So ngayon nakita ko na ayaw mo isugal yung katahimikan ng buhay mo. Ayaw mo isugal or masayang yung maayos sa circulation sa life mo this time. Kitang-kita ko rito na balanse ang buhay mo, especially your emotions, your mind, your relationship with other people, na hindi mo hahayaang masira yung tahimik na meron ka. Nakita ko rin dito na kahit anong gulo ng paligid, hindi ka papatol. You are now learning to be emotionally matured at hinahayaan mo lang na maganap yung dapat maganap. You are now really, really in the zone. And you are now having this assurance sa sarili mo na kung ano man ang mangyari, okay ako. Parang ganyan, okay? King of Cups, the strength card, yes. Napakatatag mo this time. Napakatibay mo na. Hindi ka na basta-basta na trigger ng mga bagay-bagay sa paligid. You are now able to control your emotions. Nag-iisip ka din muna ngayon bago ka kumilos, bago ka magsalita, bago ka umandar. Lahat ay pinagmumuni-munihan mo muna on your own. Kitang-kita ko rito na wais ka na din. Mas pinagtutuunan mo ng pansin yung gradual work, gradual progress, kesa yung mga pasabog, magugulo, may ingay. You are now really cultivating that time. Relax lang, tahimik lang. Lumalaban, yes. May progress, yes. Pero tahimik, maayos. Which is good for you. So, congrats po. In the area of what's missing, ano yung kulang sa buhay mo, Aquarius, para ma-solve ang problema, makuha mo na manifest? The Queen of Wands. Tapang, confidence, tiwala sa sarili. Kung papasok ka sa isang kwarto na punong-puno ng tao at naiilang ka, nanliliit ka, wag. Taas noo ka, believe in yourself. Kung sila dito sa kwartong to ay belong sila, belong ka din, no? You have something to offer sa kwartong 'yan. So, wag mo laging isipin na mahina ako, na hindi ko kaya, no? Gamitin mo ang kalakasan mo, gamitin mo ang abilities mo kaysa yung mga negativity mo. Yung mga weaknesses mo, wag mong pahalagahan 'yan. You are beautiful, you are smart, you are charming, you are good enough para abutin yung pangarap mo. Sabi dito, think positive lang. Puro kasi nega eh. Iniisip mo agad, ay nako, talo na ako. Ay nako, hindi ako mag-succeed dyan. Ay nako, baka mag-fail lang ako, ayoko. So, believe in yourself. Think positive. Fight for your dreams. Be adventurous. Maging palaban so that you will reach your full potential. Clarify natin yan. You have the High Priestess. Yes, High Priestess po is talagang tulog na potential. Ibig sabihin, akala mo hindi mo kaya, makakaya mo. For example, lagi mo iniisip, hindi ako magaling mag-English, hindi ako pwedeng mag-apply. Pero once na pumunta ka doon, kaya mo naman pala. Kahit barok yung English mo, nakapasa ka. So, meron ka mga abilidad na akala mo hindi mo kaya, pero natural pala sa'yo. So, believe in yourself, believe in your abilities. Sky is the limit. Kaya mong abutin daw kahit ano. Kaya kung meron kang powerful combo na ito na confidence, self-esteem, go-getter, palaban, at meron kang tiwala sa sarili, kahit hindi ka sure, pero you have that powerful instinct na magagawa ko to, dire-diretso ka sa tagumpay mo. So, ito ang kailangan mo this time para ma-solve yung problema, maharap na yan, at makuha ang minamanifest. Okay? Napaka-clear niyan para sa inyo. So, manifestation dust po para sa inyo lahat. Lahat ng minamanifest mo, makukuha mo na. So, after watching this video, all of your problems are solved. Yung manifestations mo, confirmed, confirmed, confirmed. So, congrats po para sa inyo. So, Aquarius, saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Starter PH. God bless everybody.